Lipat ang pamilya De La Cruz sa isang lumang bahay sa San Mateo, Rizal. Malaki ito, may 2 palapag at may sariling hardin. Binili ito ng ama sa murang halaga matapos masunog ang kanilang dating tirahan. Sa unang araw pa lang, napansin na agad ni Aling Rosa ang katulong ng pamilya na tila may kakaiba sa bahay. "Ma'am, parang may ibang presensya po rito," bulong niya kay Mrs. De La Cruz habang nag-aayos ng kusina. "Hey naku, Rosa, lumalang yan. Sanay ka lang sa kondo," tugon ng ginang sabay tawa. Pero hindi basta-basta ang nararamdaman ni Aling Rosa. Tuwing hating gabi, may naririnig siyang kaluskos mula sa attic. Minsan, tila may batang umiiyak. Ngunit pag-akyat niya, wala namang tao. Isang gabi, habang naguhugas siya ng pinggan, napansin niyang may nakatayo sa may sulok ng kusina. Isang babaeng nakaputing duster, mahaba ang buhok pero wala itong muka. Napaatras siya sa takot. Pagkurap niya, wala na ito. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Aling Rosa sa mga kapitbahay. Ayon sa isang matandang naglalako ng gulay, "Aba, di mo ba alam? Yung bahay na yan, may multo ng dating katulong." Si Yaya Nena ang tawag sa kanya. Matagal na siyang nawawala. "Bakit daw?" tanong ni Rosa. "Sabi nila, tinapon sa balon ng dati niyang amo. Pinagbintangan siyang nagnakaw. Pero totoo, inagawan siya ng mana. Hanggang ngayon, hindi pa raw siya natatagpuan." Pag-uwi ni Rosa, hindi na siya mapalagay, lalo na't ang balon sa likod ng bahay, nakasemento na. Tanong niya sa amo, "Ma'am, para saan po yung balon sa likod?" "Ay nako, matagal nang hindi ginagamit yan. Delikado, baka may mahulog. Pinasemento na lang namin." Simula noon, parang may sumusunod kay Aling Rosa. Nababasag ang mga plato kahit hindi niya nahawakan. May boses na bumubulong sa kanya tuwing gabi. "Tulungan mo akong makalabas." Hanggang sa isang madaling araw naalimpungatan siya. Tumayo siya parang wala sa sarili at lumabas patungo sa balon. Bigla na lang siyang humukay gamit ang kamay. Parang may humahawak sa kanya, nagtutulak. At doon nakita ang buto ng isang babae, nakabalot pa sa puting duster, may pangalan sa kwintas, Nena. Hinalungkat ng mga pulis ang kaso. Lumabas sa investigasyon na totoo ang kwento ng matanda, si Yaya Nena ay pinatay ng dating may-ari ng bahay. Dahil siya ang tunay na tagapagmana ng lupa. Ipinagtabuyan siya, pinahirapan at ibinaon sa balon. Pero ang twist, pagkatapos ng libing ni Yaya Nena at pagsampa ng kaso, nagsimula nang mag-iba si Aling Rosa. Naging tahimik, mapagmasid, lagi na lang nakaputi. At isang gabi, habang tinitingnan ng anak ng De La Cruz ang CCTV, nakita nila ang kwadrado sa kusina. Si Aling Rosa, walang mukha. At sa tabi ng bintana, may sumulat sa hamog ng salamin, "Ako na si Nena,